Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po ay ako po ang inyong guro na magtuturo sa inyo insyaallah sa pag-aaral natin ukol sa pagsasaulo sa banal na Quran. At syempre ito po ay para sa mga beginner, sa lalong-lalo na sa mga balik Islam na mga kapatid natin na sila ay naghahangad na matuto na makabasa at ganoon din makasaulo ng ilan sa mga maikling chapter mula sa banal na Quran. At ngayon po ay ang unang pag-aaralan natin. Kung titignan po natin dito sa inyong module, ang pinakaunang aralin ay kukunin po natin ang Surat Al-Fatiha, ang pambungad. Pangalawa, Surat An-Nas, ang sangkatauhan. Pangatlo, Surat Al-Falaq, ang bukang liwayway. Pang-apat, Surat Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Panglima, Surat Al-Masad, ang lubid ng palmera. Pang-anim, Surat An-Nasr, ang tulong. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ay ang Surat Al-Fatiha. So bago sa lahat ay nais nating kunin ang meaning ng Quran. Ano ba ang Quran? Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaralan natin ng pag-aaral natin ng banal na Quran? So ang hindi lingid sa atin mga kapatid na ang Quran ay ang pinakauna dito. Ito yung pinagkukuhanan natin ng batas, mga pamamaraan, mga alituntunin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung una. Pangalawa, dito yung tinatawag nating sunnah sahiha, yung mga pamamaraan, mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula sa kanya. So sa pinakauna, ang Quran, ito yung pinakaunang pinagkukuhanan natin. Pangalawa, ang Quran, especially itong kukunin natin ngayon, yung Surat Al-Fatiha, ay ito yung mga binabasa natin sa pagdarasal. Katotohanan, kapag itong Surah Al-Fatiha na ito na kung hindi natin nabasa ito sa ating pagdarasal, ay hindi tatanggapin ang ating pagdarasal. So nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang pagdarasal, hindi katanggap-tanggap ang pagdarasal kapag hindi binabasa ang Surah Al-Fatiha. So ibig sabihin, kailangan na mayroon tayong Surah Al-Fatiha sa lahat ng ating mga dasal. So ganun din, pagkatapos ng Surah Al-Fatiha ay binabanggit natin yung mga iba pang mga bersikulo o kaya mga chapter mula sa banal na Quran na napapaloob dito. So ibig sabihin, binabanggit ito sa ating mga pagdarasal. Pangatlo, ang pagbabasa natin ng banal na Quran ay marami tayong biyaya o gantimpala na natatanggap mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasana. Sino man ang bumasa ng isang letra sa banal na Quran, sa aklat ng Allah, yung Quran, ay pagkakaloob sa kanya ang kabutihan. Tapos sabi niya,
walahu bi asyri amsalha. At ito ay dodoblehin hanggang sa 10 beses. So 10 kabutihan yung matatanggap natin sa pagbasa lang ng isang letra. At sa kasunod nito sabi niya, wala aqulu alif lam mim harf, hindi ko sinabi na ang alif lam mim ay isang harf lang. Ibig sabihin yung alif, lam at saka mim, iisa lang sila. Hindi ko sinabing ganun. Bagkus sabi niya, al alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. So alif, lam, mim, tatlong harf ito. Ibig sabihin kung titignan natin, ito ay dodoblehin ng 10 beses. Ibig sabihin itong tatlong harf na ito o tatlong letra na ito ay magiging 30 kabutihan na matatanggap natin, 30 gantimpala na matatanggap natin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kapag binasa mo ang surah Al-Fatiha, ilan ang letra nito? Napakarami. Subhanallah. Surah Al-Fatiha lang yon. So ilang gantimpala yung matatanggap mo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi natin ito pagtatagalin mga kapatid. Tayo ay dadako dito sa pagbasa. Ang gagawin natin mga kapatid ay babasahin ko ito ng 3 beses. Okay? At ang gagawin ninyo ay mainam sa inyo na susundan ninyo ito, yung pagbasa ng mga bersikulo na ito mula sa banal na Quran pagkatapos kong basahin. So babasahin ko ito ng 3 beses at pagkatapos titignan natin yung transliteration niya at ganun din yung meaning niya. Okay? So ito po yung surah Al-Fatiha. So nag-umpisa ito sa Bismillah. Siya nga pala mga kapatid, sa pagbasa natin sa banal na Quran, mainam o mustahabba sa karamihan ng scholar natin na banggitin natin yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ang ibig sabihin dito, nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng mga demonyo. So nagpapakupkup tayo sa kasamaan ng demonyo. So basahin natin unang-una yung isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So ito po yung pinakaunang verse dito sa surah Al-Fatiha, yung Bismillahirrahmanirrahim. 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 At karagdagang kaalaman mga kapatid, ang Bismillah ay kung titignan po natin, ito ay nababanggit sa lahat ng mga chapter sa pinakaunang pagbasa nito. Nababanggit sa lahat ng mga chapter mula sa banal na Quran, maliban sa surah At-Taubah, yung surah Al-Bara'a na tinatawag din. Surah At-Taubah wala siyang Bismillah, wala siyang basmala. Bakit wala siyang basmala? So may mga sinabi yung iba nating mga scholars ukol sa bagay na ito, pero ang pinaka tama dito ay dahil ang surah At-Taubah ay ganito binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din ng kanyang mga sahaba na walang basmala. So nung isinulat ito sa banal na Quran ay ganito rin, wala rin siyang basmala bilang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan. So ito po yung dahilan. Ibig sabihin, ganito binasa ng Propeta Muhammad at ganun din ng kanyang mga kasamahan, kaya ganito rin natin dapat basahin. So binabasa natin ang Bismillah sa lahat ng mga surah o kaya mga chapter mula sa banal na Quran, maliban sa surah At-Taubah. Tuloy natin. Pangalawa,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga kapatid, dito sa alhamdu, al-ha. So dito po kasi, inshallah, mapag-aralan din ninyo yung mga letra ng wikang Arabic. Yung itong ha ay para lang malaman niyo yung pagkakaiba niya. Yung ha ay kinukuha ito sa ating lalamunan. So kaya ang labas ng letra na ito, para mo siyang iniipit dito sa iyong lalamunan, kaya lumalabas ang ha. Okay? So alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pangatlo, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Pang-apat, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Panglima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So dito po, karamihan sa mga nagkakamali sa pagbasa nila doon sa na'budu, means karamihan ay makikita natin sa pagkakamali dito na kanilang pinapatagalan yung pagbasa ng do. Kumbaga binabasa nila ng Iyyaka na'budu. So mali po yun. Kailangan Iyyaka na'budu, alis ka kaagad doon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pang-anim, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat, so yung si dito at saka ta, binabasa ito ng mas mabilog, mas mabigat. Okay? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okay? Pang-pito, panghuli, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So yung ad-dallin, so matagal po nating binibigkas ito kasi po ganito yung tamang pagbasa nito. So wajib po, obligado yung pagbasa nito ng matagal. Okay? So inshallah, nabasa po natin ito ng tigta 3 beses. Ay ngayon po babasahin natin ito ng isahan. Okay? Isahan hanggang matapos natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, alhamdulillah. Dito po tayo sa transliteration. Paalala lang mga kapatid, nilagay itong transliteration dito para lang gabay ninyo. Kasi nga, kung hindi tayo marunong magbasa pa ng mga letra sa wikang Arabic, ay dito po mababasa ninyo sa ating wika, sa ating lingwahe. So ito ay gabay lamang mga kapatid, pero mas mainam po sa inyo na pakinggan yung nabasa natin kanina at doon ninyo ibabasa yung pagbasa ninyo dito. So ito ay gabay lang ninyo mga kapatid. So hindi ninyo dapat na isaulo ang Surah Al-Fatiha na ito sa pagbasa lang dito kasi magkakamali kayo. Katiyakan. So magkakamali kayo. So dapat ay basahin nyo ito, tapos pakinggan ninyo yung paraan ng pagbasa natin. Okay? So doon ninyo dapat isaulo sa pakikinig sa pagbasa na nabanggit natin kanina. So ito ay gabay lamang ninyo para mabasa ninyo sa lingwahe natin. Ngayon dito po tayo sa kahulugan. Ang Surah Al-Fatiha, ang meaning niya ay ang pambungad, sabi natin, kasi nga ito ay nasa unang mababasa natin mula sa mushaf, sa banal na Quran. Una, ito yung binasa natin ng Bismillahirrahmanirrahim, sa panimula, sa ngalan ng Allah, ay ang pangalan ng Allah, ang pinakamapagpala, ang mahabagin, ang pinakamapagpala, ang mahabagin. Pangalawa, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng alamin, sangkatauhan, jin at lahat ng nananatili. Ibig sabihin, inaalay natin yung papuri natin, pasasalamat natin para lamang kay Allah. Hindi natin siya ipinagtatambal sa papuri na ito at pasasalamat na ito. Siya yung Panginoon ng sangkatauhan, alamin, yung kanyang nilikha ng mga tao, ganun din yung mga jin at iba pang mga bagay ay papasok dito sa alamin. Pangatlo, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Ito yung Ar-Rahmanir-Rahim. So, sa katunayan mga kapatid, ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may dalawang uri. At mayroon siyang habag na tinatawag na amma at saka mayroon siyang habag na khasa. Yung amma na habag niya, ibig sabihin pangkalahatan na habag niya, ay papasok dito lahat ng kanyang mga nilikha, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay mayroon pa ring habag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Kasi nga nabubuhay sila dito sa mundong ito, kumakain sila, nanganganak sila, nagkakaroon sila ng yaman. Ibig sabihin, ito ay habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na hindi sila mananampalataya. Ngunit mayroong tinatawag na khasa, ito yung Ar-Rahim, ito yung pagiging mahabagin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalataya lang sa araw ng paghukom. So ito ay particular lamang sa mga mananampalataya. So yun po. Pang-apat mga kapatid, Maliki Yawmiddin, ang tanging nagmamay-ari at ang tanging hukom na mamumuno sa araw ng pagtutuos. Halimbawa, araw ng muling pagkabuhay. So dito po sa mundong ito ay marahil may mga namumuno sa atin, mga tinatawag nating presidente o kaya mga hari. So sa araw ng paghukom mga kapatid, ang tanging hari lang, ang tanging mamumuno lang sa atin, ang tanging mangungontrol lang sa atin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nang iba. So ito po yung ibig sabihin ng Maliki Yawmiddin. So wala siyang katambal sa araw na yaon. Number 5,
Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang hinihingan namin ng tulong sa bawat anuman at halaga ng bagay. So, mga kapatid, dito sa verse na ito ay imagine ninyo araw-araw mo itong hinihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humihiling ka ng gabay sa Kanya, humihiling ka ng tulong sa Kanya. Araw-araw ito na binabanggit mo sa iyong pagdarasal. So, kung titignan mo, ito ay karangalan sa atin na binabanggit ang sura na ito bilang pagdakila, bilang papuri sa Allah lamang. Siya lamang yung hinihingan natin ng tulong. Kapag mayroon tayong kailangan ay agad-agad kapag nagdarasal tayo ay nahihiling natin ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 6, igabay kami sa tuwid na landas. So ito rin ay araw-araw mong binabanggit, igabay kami sa tuwid na landas. Ilang beses sa mga pagdarasal na iyong ginagawa sa loob ng isang araw. Number 7, sa landas ng mga pinagkalooban mo ng pagpapala, hindi ang landas ng mga nakamit ang iyong galit. So sa landas na pinagkalooban mo ng pagpapala, ibig sabihin landas ng mga propeta, landas ng mga taong sumunod sa mga propeta. So ito ay matuwid na landas. Hindi ang landas ng mga nakamit ang iyong galit, silang mga Hudyo. Binanggit dito ng ating mga scholar ang ibig sabihin ng Gairil Magdub, okay? Gairil Magdubi alaihim, maliban sa mga hindi ang landas na nakamit ang iyong galit, ang iyong puot, silang mga Hudyo. Kasi nga nalaman nila ang katotohanan pero sumuway pa rin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So patuloy pa rin sila sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinagkaloob sa kanila ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya ang landas ng mga nangaligaw. O di kaya ang landas ng mga naligaw. Sinabi ng mga scholar, silang mga Kristiyano, dahil nga nagkaroon sila ng kaalaman sa mga batas, sa mga alituntunin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero yung kaalaman na ito hindi nila isinabuhay. Kaya sila ay nangaligaw ng landas sa hindi nila pagsasabuhay ng mga kaalaman na nalaman nila. So, inshallah mga kapatid, siguro gagawin natin ay inshallah bawat isa sa inyo ay mag-send ng kanyang pagbasa dito sa surah Al-Fatiha. So, binibigay namin sa inyo ang oras ninyo inshallah ng pagsisend ng mga bersikulo na ito mula sa surah Al-Fatiha. I-send niyo i-PM nyo muna sa akin. Titignan po natin kung ano yung mainam na paraan ng pag-aaral inshallah. Unang-una makikinig kayo, tapos isisend niyo yung mga sa ulo ninyo dito sa surah Al-Fatiha. Kung hindi naman ninyo sa ulo, babasahin ninyo. Pero syempre nandyan pa rin yung pagbabasa natin at pagsasaulo natin, especially yung pagsasaulo. Kaya nga tinalagay itong pag-aaral dito para maisaulo ninyo ang maliliit na sura na ito mula sa banal na Quran. So hanggang sa muli mga kapatid, inshallah gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maraming salamat po sa inyong lahat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.